Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat to Guillermo Memorial Scholarship Foundation for this recognition. Marami po akong gustong pasalamatan. First, thank you to my ABS-CBN family, Star Cinema and GMA Pictures for making this movie possible. Hindi namin inakala na magkakaroon ng sequel to. But maraming salamat po sa tiwala ng mga bosses namin and of course to my ABS-CBN family. This movie is for all the Filipinos working all around the world, sa lahat ng mga OFWs natin at sa lahat ng mga tumatangkilik ng pelikulang Pilipino. Maraming salamat po sa inyo lahat. Once again, Guillermo, thank you and have a good night everyone. Hello Kathden fans! Ito na ha, breaking news ito mga kasembreros. Walang nakapag-post ng admin nito mga kasembreros. Nagpasalamat para no si Ma'am Catherine. Narinig niya mga kasembreros doon nga sa Guillermo Mendoza Scholarship Foundation. So kahit ako kagabi ko lang ito na nakita mga kasembreros kaya ito sinishare ko agad. And ang napansin ko talaga dito, hindi siya nagpasalamat, hindi niya talaga na-mention si Alden. Si Alden din, hindi niya na-mention si Ma'am Catherine. O di ba anong ibig sabihin nun? Ang galing magtago. Ang galing nila magtago mga kasembreros. Pero si Ma'am Catherine kasi, napansin ko talaga ha, kung pa parang kunwari iniiwasan niya si Sir Alden no sa mga public appearances or sa tulad nito. Kasi nung sa bench, 'di ba? Nung nag-fashion show sila mga kasembreros, ay hindi talaga parang hindi man lang lumingon or hindi man lang tumingin si Ma'am Catherine kunwari sa kay Alden no nung nagrumarampa na sila. Pero nung sa backstage ay alam natin mga kasembreros no nung sa backstage ay tawag dito nagabeso-beso pa ang dalawa at saka yung kamay ni Sir Alden ay parang kamay ng may karapatan mga kasembreros sa likod ni Ma'am Catherine. Tapos yung sa wardrobe, alam nyo yung nagbihis sila sa bench fashion show mga kasembreros. So iisa sila ng wardrobe doon mga kasembreros no. Ang galing nila magtago no. Alam kong private but not secret ang kanilang status mga kasembreros. Kung kaya wag po tayong mangamba no sa mga team Panatag at saka Solid Catdenatics mga kasembreros. Sa mga maka-Mayor Mark Alcala naman na nagko-comment sa ating comment section, pagpalain po kayo. Maraming salamat po sa inyong mga komento. Kahit na binabash tayo, okay lang yan. Kasi kahit to sa SB19, hindi sila nagsasama, di ba? Yung sumayaw sila sa mga kasembreros ng SB19 nga doon sa may bench. Parang sa TikTok nila mga kasembreros. So kunwari, hindi sila magkasabay mga kasembreros para hindi ganong halata no, na sila po ay magkasama mga kasembreros. Pero alam natin na magkasama sila mga kasembreros. So yan po no, para tayo po ay team Panatag mga kasembreros. So sa mga hindi nagigiba at hindi natitinag lang no, sa mga umayaw na ay choice niyo po yan ha. Happiness is a choice po. Ayun, so update tayo mga kasembreros. So marami tayong update no. Si Sir Alden nag-post kagabi ng circa 2015 no. Parang nag-celebrate din siya ng 10th anniversary mga kasembreros. Sinabay niya rin ito sa kanyang ikasampung taon ng ALDAB mga kasembreros. Kasama nga si Ma'am Maine Mendoza dati no. And speaking of ALDAB mga kasembreros, ay nag-post siya no. Sabi niya dito sa kanyang Twitter, "Happy 10th no, forever in our hearts. Thank you for the memories, ALDAB Nation." Sabing ganun. Tapos hashtag Caliserie 10th anniversary. Tapos si Ma'am Maine Mendoza naman ay nag-reply or parang nag-post no. Sabi niya parang kailan lang no, happy 1 decade Caliserie and ALDAB. Grabe no, talagang Guinness World Record nitong ALDAB dati mga kasembreros. Sa kasi parang pinakamaraming tweet no ang ALDAB mga kasembreros dati sa Twitter. So pang Guinness World Records talaga siya. And then ito, so sobrang kulit ang pinost ni Sir Alden mga kasembreros. Sabi niya dito, "Yes, Chewy." Sabi yung aso niya parang meron siyang baso na naiwan doon sa kanyang bunganga mga kasembreros na ang kulit-kulit lang ni Fur Daddy mga kasembreros no, kung kaya ginawa niyang Instagram story. So maraming salamat Sir Alden sa iyon pong pinopost naman. And then ito pa isang aso din yung kanyang pinost mga kasembreros.
hindi to si Bailey. So parang lumilipad siya or something mga kasembreros. Tapos nag-ala Superman yung aso. Ang kulit-kulit pinost niya. Parang sa airport ito, no? Yung kanyang pinost niya ito mga kasembreros. And then ito, pinost niya rin itong kagabi. Kanyang part ng kanyang Colnago ba ito? So parang ito ay medyo matagal na po mga kasembreros. And then ito, syempre ang kanyang panalangin, no? Mamaya yung kay Ma'am Catherine ulit. So yung kanyang prayer mga kasembreros, sabi niya dito, ang ganda nito, Dear God, I ask your wisdom as I make decisions today. As James 1:5 says, you give wisdom generously to those who ask, and I come to you now seeking your guidance and clarity in every choice I face. Help me to discern what is right and to trust in your discretion or direction rather than my own understanding. Give me peace in my decisions, knowing that when I seek you first, you will lead me on the right path. Thank you for being my source of wisdom and strength. In Jesus' name, Amen and Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. And then ito, next item natin, parang nagkaroon sila ng mamaya natin itap. So, parang nagkaroon sila ng survey, no, yung isang admin mga kasembreros. So, nandito si Daniel Padilla, si Alden of course, si Mayor Mark Alcala, at si Jericho Rosales, kung sino ang bagay sa kanya na leading man or tandem mga kasembreros o partner. Si Sir Aiko, parang niya na itong tatay mga kasembreros, no? Sa pelikula or project siguro pwede, pero sa pagiging love team or may Janine Gutierrez na po si Sir Echo mga kasembreros. And then ito, sabi ng isang admin, McDo daw yung papatay dito sa kakapost nga lang kahapon, opening this October, ang bagong McDo niya, bagong bahay, then bagong business. So ito McDo, parang maliit para sa akin na parang maliit yung space niya. Not unless drive-thru or parang something like that lang mga kasembreros. Pero kakain pa rin ng space Pero aabangan natin ito mga kasembreros na kanyang ipapatayo nga mga kasembreros, no? And then ito, from Australia naman tayo mga kasembreros si Ma'am Aris ay nag-post, no, ng parang coffee nila ni Ma'am Catherine mga kasembreros. Parang siya, parang hindi ko alam kung sa Starbucks or sa bahay lang ito mga kasembreros and mga Cathenatics. And then ito, next item natin. So, pinost ng isang admin, no? Magkakaibigan pala ito, no? Sila Ma'am Heart, pero bata pa sila dito. Si Ma'am Bea, at saka si Ma'am Salvador, of course, na kanyang best friend. So, parang time pa yata 2022 or 2021 mga kasembreros ito na picture mga kasembreros, no? And then ito, no, post ulit niya, no, ni Ma'am Aris, no, I love you so much, no, sabi niya dito. Tapos heart mga kasembreros ang nakalagay. Tapos parang isang parang hindi ko alam kung parang jacket or parang dito makapal na ito mga kasembreros. Tapos meron siyang parang gold na chain. Parang regalo baka regalo ito mga kasembreros, no, ni Ma'am Catherine or ni Ma'am Aris mga kasembreros. So either of the two. And then ito, sobrang cute ng pinost si Sir Alden dito. Si Baste, no, malaki na mga kasembreros. From pangag to na eye braces, walay nagbago. Ay, Bisaya pala ito si Baste, mga kasembreros, anak ni Ma'am Ruby Rodriguez. So, maliit pa siya dati nung kayakap ni Sir Alden. Tapos, ngayon malaki na siya, no? Kasi ito si magkakasama sila, no, sa Itbulaga dati mga kasembreros. So maraming nagko-comment na parang hindi man lang pumunta Sir Alden sa Itbulaga para dito para sobrang busy siguro ni Sir Alden kaya hindi siya nakapunta dun sa celebration ng Aldab mga kasembreros na 10th anniversary nga. Tapos parang sobrang tagal na, so baka ang mga fans na naman ay magkaroon ng alam niyo na, no, Sir Alden ay may iwas sa mga ganun mga kasembreros. And sobrang busy talaga ni Box Office King mga kasembreros. And then ito, nag-post ang isang admin na Team Panatag, sabi niya ganun, Team Panatag, bahala kayo dyan. O baka may tumaas na naman ng BP dyan So sobrang kulit. So Team Panatag nga talaga ang Kathleen mga kasembreros. So sa mga tumataas ang blood pressure dahil nagpo-post kami ng aming kapanatagan mga kasembreros sa Kathleen. Pasensya na po kayo ha.
Low-key lang po mga kasambreros, and kayo rin po na mag-post kayo para maging masaya rin po kayo sa buhay ninyo, ha? Hindi po kami dito bitter, pero happiness is a choice lang po talaga, no? As simple as that, no? Mga kasambreros and mga Katlinatics. And then ito, sina Ma'am Catherine, si Ma'am Kim Chu, si Fiang, tapos yung Andrea Brillante. Sabi dito, sino ang idol mo? Sabing gano'n ng admin, mga kasambreros. So parang as a sort of a survey lang po ito, mga kasambreros. So ayun po siya. Alright, so yan actually sa ating Katlin items, sa Team Panatag po tayo. Sa mga interviews ni Sir Alden, talagang merong private communication. Magaling lang talaga sila mag secret. At saka they're enjoying their singleness, mga kasambreros. Kung kaya tayo po ay Team Panatag. Alright, so naman po sa ating Katlin items, sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is July 17, 2025, Huwebes na po. At para po sa ating Word of God, is sobrang ganda po nito, mga kasambreros, ang title, Forgiving God, Itaas. Psalms 99 verses 8 to 9, you answered them, referring to Moses and the Israelites, O Lord our God, you are to them God who forgives, though you took vengeance on their deeds. Exalt, itaas, the Lord our God, and worship at His holy hill, for the Lord our God is holy. So ito, mga kasambreros, maliban sa forgiving God, no, nagpapatawad ang ating Diyos, and He alone ay source, mga kasambreros. He Himself is the source of forgiveness, eternal and forever na forgiveness, mga kasambreros. Ay dapat natin siyang exalt, itaas, mga kasambreros, sapagkat siya rin ay banal at saka mapagpatawad. So halimbawa, tayo po ay nakakulong, no? For example, na tayo nakakulong. Tapos, kailangan natin ng piyansa. Para makalabas tayo, kailangan natin ng 20 million pesos. So, napakalaking halaga, di ba? So, may tao nagpiyansa. O, for example, yung magulang natin, or kaibigan natin, or kahit na hindi natin kilala, may nagpiyansa. So, di ba malaki yung ating utang na loob doon sa tao nagpiyansa because nakalaya tayo, no, dahil sa kanya. So, mas lalo na po ang ating Diyos. And may sa ibang example naman po, pwede rin nagkasala tayo sa ating amo. Nagkasala tayo sa ating boss. Napakalaking kasalanan natin, pero pinatawad tayo. So, grabe yung utang na loob natin, di ba, sa ating boss or sa kahit na sino man dyan na pinatawad tayo sa ating grabing kalaking kasalanan, mga kasambreros. Kunwari, nakapatay tayo, no? Tapos hindi na kinasa ang kaso, hindi ka na kinasuhan kasi nga magpapatawad ang nangiral. Pero bihirang-bihira ngayon yan, mga kasambreros, no? Sobrang bihirang-bihira yung hindi magsasampa ng kaso o hindi ka ikukulong dahil sa pinatay mong miyembro ng kanilang pamilya. So, Psalms 99 verses 8 to 9 ay about sa pag-acknowledge, no, ng justice, ng pagpapatawad, at saka ng kabanalan ng ating Diyos, at saka yung kanyang ang reverence, yung grabing respect at paggalang na dapat nating i-hold at gawin, mga kasambreros, sa kanya, emphasizing that we should worship, no, at saka itaas siya, mga kasambreros, exalt Him bilang ating Panginoon, Diyos magpakailanman, walang kapantay at walang katulad at walang papantay at walang makakatulad. So ang verse nito ay isang call, no, sa atin na itaas natin ating Panginoon sa ating buhay. So, wala mang holy mount, kasi holy hill, no? Holy mountain, mga kasambreros, nakalagay dito. So, to exalt someone is to lift them up with honor, praise, and high regard. When we exalt the Lord, we are recognizing His greatness, holiness, and sovereignty. So, matik yun kapag tinataas natin ang isang tao, isang individual, ang isang Diyos, no, which is God alone, mga kasambreros, ay tinataas natin siya kasi nga siya ay dakila, no, siya ay banal, siya ay makapangyarihan, at siya ay kasi all-in-one ang Diyos natin. Kulang ang aking mga salita na mga mabubuti, even to the most even to the highest and superlative degrees, mga kasambreros, ng adjective. Most fantastic, most best of the best, highest to the highest, mga kasambreros. Most forgiving of the most forgiving, mga kasambreros. Humblest to the humblest. So the mention of worship at His holy mountain signifies, or holy hill, signifies a place of reverence and significance.
So, ang time kasi na ito mga kasombrero sa sort of background ay yung time no ni na Moises at saka ni Aaron mga kasombrero, ni-recall ni King David yung kanyang yung history dito. So, people in biblical times often saw mountains as places in encounter with God, representing His presence and power. So, ang time kasi nito ay nasa Mount Sinai or nasa elevated mountain sila mga kasembreros. So, kung kaya na-mention niya King David. So, when we are called to worship at His holy mountain, we're being invited into a sacred space where we can draw near to God, offer Him our adoration, and connect with Him in a meaningful way. So, ito sa atin mga kasembreros, sa buhay natin, paano ba natin nalilift up no ang ating Panginoon mga kasembreros sa ating buhay by worshiping Him. So hindi naman all the time na magbabow down ka dyan, mananalangin ka, pray ka na ng pray, tapos basa ka na ng basa all day long. So hindi po ganun mga kasembreros ang ibig sabihin dito. Sa ating trabaho, for example, no, tayo ay kahit na manicurista lang tayo, or kahit na isang farmer, kahit na isang tagapakain na ng mga kambing, or ng mga mga kasembreros, kahit na mga anong hayop dyan. So, ang Diyos po natin ay hindi naman ibig sabihin na nag-worship ka dyan. So, you are doing things with a pure intention, yung puso mo nagagalak, at saka natutuwa ang mga kasembreros. And nandun talaga yung tawag dito, yung pagpapasalamat mo sa Diyos kasi may trabaho ka, for example. Maraming ways, no? Hindi lamang ibig sabihin na tawag dito, servant ka ng Panginoon, so yung gagawin mo ay ganito. So hindi ka na mag-counteract sa ibang tao, hindi ka na makipag-socialize and so on. So mali pong perception yun mga kasembreros. And hindi po yun naglilimit ng ating hindi po yung naglilimit ng ating moralidad at saka pagiging tao, kundi mas lalo pa actually na dinadagdagan ng Diyos ang ating value bilang isang anak niya at saka mga piniling tao niya mga kasembreros. And sabi pa dito, learning from the examples of those who have gone before us can inspire us to cultivate a deeper reverence of God's holiness. So yun nga yung mga tao na noon pa, kagaya ng mga sa time ni Moises, mga kasembreros ni Aaron na kanyang kuya po ay inspiration sila sa atin na tayo po ay itaas po natin ang ating Panginoon sa ating buhay mga kasembreros. And then next one is reading about the encounters of individuals in the Bible who are overwhelmed by the holiness of God, such as Moses, sa burning bush nga mga kasembreros sa sobrang sikat, or Isaiah in the temple, can encourage us to approach God with a similar reverence and awe. So sila kasi napatulala, talaga na speechless, nakita nila literal yung glory ng Panginoon, hindi yung mukha niya, kasi mamamatay ang tao kapag makita niya ang mukha ng Panginoon mga kasembreros. We can learn how to honor and worship God in a way that reflects His worthiness and majesty by studying His other responses and attitudes toward God's holiness. So, ang daming locomotion, kasi may mga nagtatanong sa akin sa TikTok, sino nagmula ang Diyos, kung sino ang likha sa Kanya. So, na-explain ko doon na walang nilikha sa Diyos kasi ang Diyos natin ang simula, at siya ang pinagmula ng lahat-lahat, as in lahat-lahat mga kasembreros. Actually, marami akong encounter mga kasembreros at saka comments na na-receive sa TikTok about sa existence ng Panginoon, existence ng tao. And meron pa doon nagtatanong na kung si Jesus Christ ba ay Diyos, So na-introduced yung Trinity mga kasembreros, na siya ang Diyos at si Jesus Christ ay isa mga kasembreros. That's John 10:13. So Trinity kasi na triune God mga kasembreros, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So in agreement yun sila. So alam niyo talagang napakapuno ng misteryo, hiwaga at saka katotohanan, of course, ang Biblia. And nakaka-intriga, yes. Nakaka-baffle, yes. Nakaka-awestruck, yes na yes. So pero reason ito, dahilan ito mga kasembreros na mas lalo pa tayo mag-aral ng Biblia kasi nga the more we read, the more we meditate mga kasembreros ang salita ng Panginoon, ay mas lalo tayong binibigyan ng wisdom na nagagamit natin sa ating practical na pamumuhay and guidance
at saka counsel, advice at saka choices na kailangan natin para mas maharap natin ang buhay ng papaayon sa kanyang kalooban, mga kasembreros. Alright, so parati natin pasasalamatan talaga yung pagpapatawad, no? Kasi sa time ni Jesus Christ talaga yun yung pinaka-extravagant, kumbaga pa extravagant sa lahat ng pinaka-extravagant mga kasembreros na pagpapatawad niya sa sangkatauhan when He sent His only begotten Son, Jesus Christ, to redeem us, no? And saved us from the curse of the law, mga kasembreros. Alright, so now in the meantime, nawa po ipagparaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa at pasasalamat at worship sa Panginoon, mga kasembreros. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. See you sa next segment, mga sumasin. Paalam po. I love you.